Ako po si retired Scan Lieutenant Fidel Castro, 671906, Infantry Philippine Army, which is part of the Western Mindanao. Pero hindi ko talaga makalimutan yung 1982, bagong graduate ako ng Ranger noon. June kami nag-graduate. Siguro, estimate ko yun mga last quarter of 1982, September or August. Na kami mga graduate noon sa Ranger na kuhan kami. Nandun kami lahat sa battalion headquarters kasi ginawa kaming striking point ng battalion, striking force. During that time, Philippines Constabulary pa, mayroon yung Task Force Cabnec noon na station sa San Jose City. According to them, mayroon yung asset ng mga NPA na kasama na talaga nila sa grupo, sumasama na ng ilang araw, bagong recruit nila, Tagaluto daw, inutusan daw na mamalingke. Ngayon, nagbago daw yung isip niya, pumunta siya doon sa Philippine Constabulary. Sinumbong niya kung nasaan yung location yung kasama na. That's the time, nag-formulate ng plan yung Philippines Constabulary na magkandak ng guided raid. Ang problema, yung mga tao nila walang capable na magkandak ng raid. So nag-request sila doon sa 33rd IBNON, which is based on Muñoz, Nueva Ecija. Nagpadala ng batalyon namin ng isang seksyon ng Ranger, dalawang team, saka isang seksyon din ng non-Ranger para ma-augment doon sa raid na yun na pinaformulate ng Philippine Constabulary Task Force Cabnec. Pero info lang yun ang isang guided raid kasi yung nagbigay ng info, yung mismong kasama nila. Itong inutusan lang nila na mamalingke, siguro nagbago yung isip niya, nagsumbong sa Constabulary. So, kinasa na ngayon yung plano ng raid. So, nag-request sila. Kaya hindi man nila kayang puntahan yung mga Philippine Constabulary, siguro langanin sila. So, nag-request sila sa Army. Kami ang pinadala. Isang team kami, isang section kami na Ranger. Yung mga Ranger na yan, composition of 36, Class 36, saka Class 37. Dalawa lang kami doon na ihalo na Class 37. Yung classmate ko. Si late Ortiz, namatay na yon sa ambush din. So, ang nangyari doon, so pagdating namin doon, ongoing pa yung mga briefing doon sa loob. So, nung exactly last 12 ng gabi, nag-jump off kami. Sumakay kami ng sakyan, tapos i-direnap kami sa drop zone. Papuntang papuntang north yun sa ang barangay Batulusong, sa San Jose City. So, anong sinakyan niyo? nagsakay kami ng military vehicle. Dinanap kami sa highway kasi malayo pa yung malayo pa yung target sa drop point. Naglakad kami 12 ng gabi, midnight. Kami ang nauna, kami ang leading Madilim talaga, zero visibility. So kaya ang movement namin touching distance talaga. At exactly mga 5, dumating kami sa area. Sabi ng guide, dito na. Nandito na yung So, maliwanag na yon kasi 5:20 na. Kaya lang, ang pabor sa amin, pagi. So, hindi kami masyado makita kasi pagi Ano yung sitwasyon ng terrain? Ang terrain, galing kami sa high ground, pababa sa creek. Yung kubo na yung dalawa, na doon sa mismong malapit na sa creek. So, pababa na ganun. Pero, pag nasa taas ka, hindi mo makita na may kubo doon kasi maraming vegetation Nung nalapitan namin, doon namin nakita na mayroon palang kubo doon. Nag-upi muna kayo? Nag-observe muna kami. Na bago namin, inobserbahan muna namin yung nakita namin, nag-form agad kami ng L-type formation. Sa taas kayo? Malapit na lang, siguro mga 5 meters lang kami sa target Sa bahay? Oo, ganyan lang kalapit Malapit 4 to 5 meters kami sa bahay na nakadeploy. Nag-L kami yung isang section na Ranger. Yung non-Ranger na doon sila, reserve sila, doon sa bundok pa, malayo sila. Mas lalo na yung Constabulary, malayo talaga sila. Siguro 100 meters sila sa area. So, sa akin doon, ang estimate ko, parang nakaalis na kasi umaga na Hindi nagtagal, meron umubo sa loob. May gumanon. Si Lieutenant Bacalanggo, yung aming section leader, official namin, Class 36, nagkuman agad ng fire. So, volume of fire kami, volume of fire na. Tapos, siguro, mga 5 minutes ang volume of fire. Tapos, ceasefire. Tapos, mag-search na kami. Pag nag-search kami, mayroon pumutok sa loob. May nag-return fire? Nag-return fire.
tinamaan yung team leader ko, si Sergeant Milora, tinamaan yung baril niya doon sa malapit doon sa magazine release. Basta dito, banda, sa malapit sa magazine eh. Yung tinamaan, sabog nga yung kan eh. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang search. Tapos, after the search, nabilang na mayroon doon kan 5 body count, including Amazona. Limang balik. Oh, tapos nakakuha kami ng isang garan, isang 16, carbine, saka shotgun. Parang dalawa yata yung carbine. Baril, 5 lahat yan yung baril. Pero sabi ng aming guide, kulang daw ng isa. Sabi niya, kulang. Yung guide, kasi mismo, Kasi kasama nila ng ilang araw na eh. Alam niya eh. Sabi niya, so ang ginawa ng mga kasama ko rin dyan, nagsigaw-sigaw kami, nagsigaw-sigaw sila na, alam namin, nandyan lang kayo, nandyan ka lang, labas ka na lang, gano'n. Katagalan, lumabas, sumigaw, sir, maawa kayo, huwag niyo akong barilin, gano'n. Sumurinder siya, kinuha na lang namin. pero ano yan, walang tama. O May tama sa paa. Nakalundag lang siya kasi pababa kasi yung terrain. So, nahuli siya sa kon lang. Andun na lang natapos. So, wala na. Clear naman. Dumating na yung commander naman ng constabulary na PMA. Nakalimutan ko na yung pangalan. Oh. Doon siya nag-wild. Paputok siya ng baril niya. Paputok pati yung 2-3. Tapos nagsisipa niya yung mga patay. Pero wala na. Peaceful na kasi tapos naman. Kayo man yung nauna. Oo, tapos ang result noon, kinamagahan, nagkaroon nga ng problema kasi pagdating sa newspaper, wala kaming pangalan na army, puro constabularing nasa news. Yun, kaya galit na galit yung commander namin, no, si Colonel Sanggalang, yung batalyon commander namin. Pero lahat ng baril, nasa amin eh. Lahat, ang nakapromote, yung mga kuwan nga, lahat na nakakuha ng baril, na-promote lahat eh. Yung team leader ko, nakakuha siya ng garan. So, na-promote talaga siya. Sergeant siya, na staff sergeant. So, lahat na yung 5 baril na na-promote lahat yun. So, yung iba na hindi na-promote, nagkaroon ng triple M. Ako, MCM lang, kaya akong junior pa ko noon eh. Anong signature mo that time? Member lang ako sa team. Parang, Guide. Let's akong lead scout sa team namin. Akong lead scout. way back ano yung tao. 1982. So, ano yung kasagsagan ng NPA? Kalakasan ng NPA dyan sa Nueva Ecija noon kasi ang purpose kaya kami na assign dyan, maraming nadisarmahan ng mga CHDF noong una. Dinidisarmahan nila yung mga CHDF. Magpanggap sila ng mga military, mag-inspection. Dinidisarmahan. Kasi on training pa kami noon from Hulo. Batalyon training kami kasi parang skeleton na yung tartar noon. Maraming nadali doon sa Hulo eh. Parang ang nangyari doon, Master, is one, na-surprise nyo. Surprise attack talaga. Hindi nila inasahan na yung inutusan nila mamalingki nagsumbong. Tulog pa ang Tulog pa. Kasi, napakalamig yung lugar na yun, bundok. Isipin mo, from 12 p.m., dumating kami doon alas 5 na. Isipin mo ilang oras kami nang naglakad. Malayo-layo. Kaya lang, hindi mabilis ang lakad kay night movement man. Zero visibility talaga. Meron area na touching distance kami kasi wala ka eh. Hindi ka pwedeng magsalita kasi baka marinig, gano'n. Yun ang, marami akong encounter pero yun ang pinaka-successful na nasamaan ko kasi talaga na-accomplish yung mission tapos wala kaming casualty. Yung iba kasi mga encontro solo, maraming mga namatay doon eh. Grabe. Yun talaga kasi, at saka yung raid na yun, yung kami talaga na nasa front line na naka-L, Ranger lahat yun. Yun talaga yung pinaka. Yun talaga. Kasi yung kasama namin na Ranger, reserve lang sila, nandun siguro 50 meters, 100 meters sila, malayo sila. Parang kayo yung dumikit. Kami talaga ang nag-attack. Sila, back up lang sila. Pero hindi nakariat na yung kalaban. Wala talaga. Isa lang yung nakalundag, yung iba nakahiga pa eh. Nakahiga pa. Yung wak nga eh, nung sinerge yung wak, may mga kondom pa sa bulsa niya eh. Siguro. Yung basona. Masuna. Masuna pala. May kondom pa siguro. Ang kuan yun, maliit lang yun na force kasi parang kuan yun eh, yung nagre-recruit. Nagkolekta ng mga, yung tax. Yun ang ginagawa nila. Kaya maliit lang yung group na yun. Hindi talaga main group. Ano yung pinakamahirap na area, Master Manuel?
napuntahan ko. Oo. Hulo. Bakit? Doon ako na-wounded eh. Paano ka nung dito? Kasi noon, noong 1979, nag-training kami sa Gamo. After 6 months, doon kami first assignment ko yun, hulo. Ang SOP ng araw, lahat na mga trainees, mag-conduct muna ng orientation course, yung Scout Ranger orientation course. So mag-training kami muna ng 45 days, nag-mission kami yan. So yun na nangyari, yung first day pa lang, nagkaroon na kami ng enkwentro. May namatayan kami, namatayan din yung kalaban. Pero second day, yun ang pinakamahaba na enkwentro namin kay nag-umpisa na alas 9 ng umaga hanggang naggabi. Ano yung kalaban na kinakaroon? Minilip. Minilip pa noon, panahon pa ni Miswari yun. Wala pang EMI noon eh. Minilip. Kasi noon, ang hulo noon, declare dyan na no man's land. So lahat ng makita mo sa bundok, Kalaban. kalaban na, o bata, kalaban lahat yan. Tapos doon, yung mga area na yan, may mga bahay sila. Doon na sila nakatira. So i-hold talaga nila yung area na yan. Hanggang hindi maka-withdraw yung mga pamilya nila, hindi yan sila tatakbo. Talagang hold the line sila. Isipin mo, 9 to hanggang magdilim, nag-hold the line sila, hanggang naghiwalay na lang kami. Pero kami doon, dalawa kaming wounded sa gunshot wound. Paano ka napansin mo ka na? Ramdaman ko talaga kasi parang binagsakan ng malaking bato sa likod eh. Saan yung tama? Di dito. Sa balikat, lumabas sa likod. First Pero, wounded mo yan. yan lang talaga ang wounded ko. Wala na, hindi na nakuha. Wala na, hindi na sila. Hindi pa ako. Nung tinamaan ka masyal, ano yung unang naisip mo? Hinanap ko talaga kung saan yung entry kasi hindi ko alam yung entry. Naramdaman ko lang yung saan siya lumabas. Pag dito. Kinapa ako na ganyan, may dugo na. Hinahanap ko. Hinahanap ko na ganun kung saan pumasok. Kasi ang naisip ko baka pumasok sa dibdib, ganun. Huminga ako ng malalim. Wala man, normal man ang breathing ko. Mayroon akong katabi doon, kapats ko rin. Sabi ko, pakitignan mo kung saan pumasok. Sabi niya, dito sa balikat. Lumakas ng loob ko na slide lang talaga. Ang problema, tuloy pa rin ang enkwentro. Umatras lang ako ng konti, pero tuloy pa rin ang enkwentro. Kumain nga kami, hindi kami makakain na nakaupo. Kumain kami nga, nakadapa kami. Grabe talaga. Isipin mo yun, nag-request na kami ng artillery support. Umuulan na yung kanyon, pero hindi sila mag-withdraw. Lalo silang lumalapit sa amin, yung kalaban, dahil kung matras sila, mas larong delikado sila. So, ang ginawa nila, talagang close fight na talaga. Matapang sila. Oo, matapang. Tapos, ang daming yung 2-3. Marinig mo pag pumutok yung 2-3. Pluk, 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 pluk. Ang dami talaga. So, ang gagawin namin, yung pack ko, itabon ko sa ulo ko na ganun. Tabon ko yung ulo ko, sabi ko, binatap ako para baka masira yung mukha ko. Wala na makagusto sa akin, yun ang inisip ko eh. Kaya tinatago ko, isubsob ko talaga yung mukha ko sa kwan. Sa lupa, tapos itabon ko yung pack. Bahala nang matamaan yung katawan. Huwag lang yung mukha kasi yung punan natin yan eh. Pero ang dami na kaming wounded, siguro more than 7 ang tinamaan ng shrapnel. Pero yung gunshot wound, 2 lang kami. Daming na-wounded doon. Umuulan yung 2-3. Grabe talaga. Hindi nyo naisip na i-assault kayo, no? Wala talaga kasi ang style sa ulo noon. Walang assault, hold the line lang talaga. Kasi, Yung kalaban ba, tagain kayo? wala, hindi rin sila. Kaya talagang laban man din kami. Nakaposition man kami talaga. So, ano na talaga, busa na pala. Talagang busan ng lahi doon. Nagsisigawan nga kami, nagsisigawan. Ganun ba? Sabi nila, uwi na kayo sa Luzon. Wala kayong lupa rito. Yan, Sabi naman yung mga senior namin, yun ang matapang din, nagsigaw din. Mabibingi kayo habang buhay dyan, ganyan din yung mga kwan. Malapit lang talaga nagsigawan kami. Grabe. So ang nangyari dyan, nung magdilim na, parang kwan na lang yan, naghiwalay na lang kami kasi madilim na Kami na wounded, nag-withdraw na kami, dinala sa ospital, sila rin yung mga kwan, rebelde din, nag-withdraw na rin sila, gano'n. So, parang hindi na, Wala, hindi kami nakapag-clear. Hindi kami nakapag-search. Wala. Kasi madilim na mahirap kasi kung papasok ka doon, baka naghihintay lang sila. may landmine. Abangan ka lang. Pagpasok mo, tirahin ka. Ganun. So, madilim naman. Ang order sa amin, withdraw. Kasi yung mga wounded, kailangan dalhin na sa ospital. Madilim na. Basta ngit na. Nung dalhin ko sa ospital, madilim na. Maghapon talaga yung gera. So, parang yun yung ano din, yung paano ka na-wounded mo. Oo. Meron akong binabaril dito sa left side kasi meron dito.
Kasi mga bahayan yan eh. Pero yung maganda kasi yung position nila, may mga paksod tapos ganyan pakataas yung mga bato na na-pile. Talagang pinaghandaan talaga nila. Pag mayroon pupunta doon, talagang advantage talaga sila sa amin. Kung saan lang kami naghanap-hanap ng makuburan namin, wala eh. Puno-puno ng nyug. Yung kinuburan ko, yung maliit lang na nyug na mga kwan eh. Maliit pa lang na nyug eh. Yun pala, mayroon akong tinitira rito. Mayroon pa pala rito, yun ang ni-snipe siguro niya ako. Pero ka na, tinamaan ako mga 3 na, 3 p.m. Nag-start kami ng 9 ng gira. Ganun karami pala yung bala nila. So, Oh. katagal ang gera tapos Oh. kaya nila Kaya lang ma-sustain. Marami sila noon eh. Marami talaga. Siguro ang alam ko doon, pinintakasehan kami doon. Pinagpintakase na yung lahat ng tropa doon sa area na yun. Yung sa Maimbong kasi yan eh. Barangay Batad, Maimbong. Kasi yung Maimbong is a town. Ang province Solo. So siguro lahat ng armed forces doon na tropa nila, nag-reinforce na. Kaya tumagal yung laban. kuwan rin sila din. More or less, gaano karami yung Estimate. Siguro estimate ko, hindi naman siguro lalambas ng 100, mga 50 to 60, ganyan. Kami rin, isang company lang kami. Company minus, siguro mga 40 plus lang kami. Pero wala naman nakiya sa inyo. Wala, pero dalawa kami na nawunded. Yung kabats ko dito, ang tama niya, grabe, tama niya, yung sa tiyan talaga. Karamihan, sa mukha lang, yung splinter lang yung 2-3. Mukha, ang mga mukha, mga dito lang. Kasi umuulan ang 2-3. Marunong din sila. Shoot din. Swerte kami kasi may mga kuan, yung kape sa mga saging. Pag nasasabit doon sa daon, doon na yung pumuputok sa taas. Pero yung shrapnel niya, tumatama sa amin. Parang umuulan nga eh. Yun pala, yung 2-3 pala, pag masasabit pala ng mga sanga-sanga na maliit, puputok na doon. Hindi na yan mahulog sa baba. Parang pala siya. Mag-detonate na doon sa taas. Kasi dahon nga lang ng saging doon, tatama doon, puputok na eh. Yun lang ang kuan. Marami pa, pero yun siguro ang hindi ko makalimutan kasi tinamaan ako doon eh. Kapag si-servisyo bilang isang sundalo, Master, naging halos para sa bayan na yung ginawa ninyo. Kasi nag-sacrifice kayo para sa mga kabataan. Pero anong mensahe mo, Master, sa ating mga kabataan ngayon? Ngayon, Yung mga gustong nag-aaral. mag-aral na gusto magsundalo, gano'n, ano. Kahit sa mga hindi gusto magsundalo, gusto magsundalo. Kung may message ka ngayon. Ang sa akin, yung maganda yung hakbang ngayon ng gobyerno na yung ikumpulsary na nila yung ROTC. Kasi at least, kung hindi man natin panalangin na ano, may mangyayari sa Pilipinas, pero at least, ready tayo na kung sakali in case na magkaroon ng external threat. At isa pa yan, kasi yung may mga training sa ROTC, maganda yan na magkaroon ng disiplina yung mga kabataan eh. Kasi maraming kabataan ngayon na wala nang mga disiplina. Talagang malaking bagay yung ituturo doon na disiplina doon sa training na ROTC. At saka hindi yun, kung kahit hindi ka balang araw, hindi ka magsundalo, malaking bagay yun, yung training mo na yun, magagamit mo rin sa civilian life, yung training na napag-aralan mo. Discipline, importante kasi yan, karakter yan eh. Ma-develop yung karakter mo kasi kahit anong galing mo, kung hindi magandang karakter mo, wala kang kwentang tao. Yan ang pinaka-importante, yung karakter. Yan ang sa akin. So, mga gusto magsundalo? Gusto talagang magsundalo, sumunod sa... Gusto magsundalo rin. Mas maganda talaga kung mag-undergo muna sila ng basic, mga CET, ROTC, para pag nasa proper training na sila militar, hindi na sila mabibigla. Alam na nila yung mangyari kasi yung mga training sa ROTC ngayon, halos yun ang basic din sa yung mga marching, yung itinuturo na rin yung military course and discipline sa ROTC. So, hindi ka na manibago pag mag-training ka na. Alam mo na. So, yun ang kuwan ko sa mga kabataan na gusto magsundalo. At isa pa, kung nagpaplano ka na talaga na magsundalo, i-prepare mo na yung mentally, physically kuwan mo. I-ready mo na yung physically aspect, saka mentally. Kasi kahit na kung hindi mo mamit kasi yung dalawa na yun, kahit mentally ready ka, kung di ka naman physically ready,
may sa possibility na hindi ka rin makatapos. Kasi yung rigid training, alas lalo na yung first week. Marami dyan nagkikwit yung first week kasi hindi nila kaya yung rigorous. Pero kung pinaghandaan mo, nag-umpisa ka na nag-jogging-jogging dyan, parang baliwala na sa'yo yun. Preparation, importante. Kung may gusto mo talaga magsundalo. Kaya ako, ganun din eh. Pag kahit walang schooling o wala, meron akong routine na sinusunod. Yung tinatawag ko na physical fitness program ko, na 3 times a week ako mag-exercise, mag-running, ganun. Minimaintain ko talaga yon para in case na may mga schooling o may biglang mga lakad operation, kaya ko. Ready yung katawan ko. So preparedness, very important. Salamat lang sa opportunity na makapag-share kasi according to expert, mga psychologists, ang pinakamaganda raw ng cure o therapy sa mga sundalo na naka-experience sa combat is yung i-share mo yung experience. Parang magluwag yung loob mo. Kasi kung hindi mo raw na-share yung mga experience na, lalo na yung mga grabbing experience, may possibility na magkaroon ka ng mental defect. So, sa amin noon, meron kaming brigade commander noon na kalimutan ko na apelido, ang asawa niya psychologist. Pag nagbabakasyon siya, lahat mo na kasali sa enkwentro noon sa mga ranger, punta yun sa brigade, mag-conduct ng after encounter seminar. Lahat na involved doon, pinagsasalita sa podium para i-share mo yung experience mo. Para hindi ka magkaroon ng tinatawag na trauma or yung tinatawag natin na war shock. So, therapy pala ito, yung mag-share ka ng experience. So, maraming salamat sa nabigyan ako ng opportunity na i-share ko aking experience. Rangers leader. Ranger lead the way.